Amen. Praise God. Tayo po magpapasimula na sa Sunday School ngayong umaga. Amen. Tayo dinala ng ating Panginoon. Minsan pa, palakpakan natin ang Diyos. Amen. Masaya ang Panginoon na kinilos tayo, naging maagap tayo sa oras. Asahan yung pagpapalain kayo ng ating Panginoon. Pakihanda ako ng inyong mga Bible, kung meron kayo, at yung mga notebook natin para matake note natin ulit yung aaralin natin ngayong umaga. Sa mga wala pa po, okay lang. Sa susunod na Sunday po, pwede kayong magdala ng notebook nyo para masulat natin yung salita ng ating Panginoon. Ngayon po ay bago tayo mag-umpisa, mananalangin muna tayo sa Panginoon at magbibigay din ako ng mga verses ng bawat isa na pababasahin ko sa umagang ito. Sa Exodus chapter 3, verse 1 to 5, kay Brother Ezekiel. Exodus chapter 3, verse 6 to 10, kay Brother Justin. Hati kayo doon sa main text natin. Exodus chapter 3, verse 2 to 3, kay Brother James. Exodus chapter 3 verse 10 kay Sister Mary, and nakalagay pa dito Colossians chapter 1 verse 1 kay Sister Gia. At yung next ay Exodus chapter 3 verse 7 kay Brother Orlando. Next ay Exodus chapter 3 verse 2 kay Sister Nieves. 1 Corinthians chapter 1 verse 26 to 29 kay Slash. Okay, hanggang doon na lang po muna ngayong oras na ito. Tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. Paunahan po tayo ni Brother James sa umagang ito. Minsan pa tayo po ay tumayo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Invite natin siya sa umagang ito. Hallelujah, God. Jesus, kinilos ka sa umagang God, hallelujah. Tayo po'y manalangin. Amang banal na mga pangyarihan sa lahat, purihin ka ngayong umaga, O Lord, sa kabutihan at katapatan mo, Panginoon. Ngayong umaga, Panginoon, kausapin mo po, Panginoon, buksan mo ang mata ng aming mga puso upang maririnig namin, Panginoon, ang mga pahayagan, Panginoon, Lord, na galing sa iyo. Gagamitin mo, Lord, si Brother Matthew sa kanyang pagbabahagi ngayong umaga, ay maramdaman namin, Panginoon, ang pagkilos mo, pagtutuwid mo sa amin, Panginoon, yan, Lord, na nalalabas kami, Panginoon, God, sa gusaling ito, Panginoon, isa na kaming bago na nilalang, Panginoon, Lord, na ang mga luma naming pagkatao ay nagsilipas na, Panginoon. Kundi kami ay nagagamit mo na, Panginoon, sa iyong mga pangyariang kaparaanan, Panginoon. Tulungan mo po ang gawain ito, Panginoon. Pagpalain mo ang gawain ito, Diyos, sa umagang ito, Lord. Magdala ka pa ng mga kaluluwa, Panginoon, God. Ingatan mo ang kanilang mga paglakad, Panginoon, at naman, O Diyos, ang mga isuran, mga balakid, Panginoon, na hindi sila makadalo, Panginoon, ngayong umaga, Panginoon, ay akin ang sinasansala sa pangalan ni Jesus. Inaakit ko na, God, ang gagawin mong mga pangyarihan, Panginoon, pagkilos ngayong umaga, Panginoon, akin ang inaangkin, ang pagtatagumpay, at muli ko pong ibinibigay sa iyo ang pinakamataas na papuri at parangal sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Ang ating topic po ngayong umaga, para sa mga bago, ito po ay mahalaga ng pag-aaral natin. Bagamat mamaya pa yung gawain, pero ito yung mahalaga bilang nag-aaral ka ng salita ng ating Panginoon. Ang topic po natin ay patungkol sa the fire of calling. Ibig sabihin, apoy ng panawagan o pagtawag. Titignan natin dito yung patungkol sa pagtawag sa buhay ni Moses. Amen. Na kung saan tinawag siya ng ating Panginoong Diyos. Titignan natin dito ang pangunahing simbolo na ginagamit lagi ng Panginoon. Amen. Sa mga binabasa natin, ginamit ng Diyos ay ang nag-aapoy na puno. Amen. Na hindi nasusunog, na nag-aapoy subalit hindi nasusunog, mga kapatid. Sa English po nun is burning bush. Amen. Titignan natin dito yung dakilang aral sa pagtawag. Exodus chapter 3 verse 1 to 5. Kay Brother Ezekiel. Hello. Exodus chapter 3 verse 1 to 5. Samantala, habang nagpapastol si Moises, nakawan ng biyanan niyang
si Jethro na pari sa Midian. Itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanya sarili, nakapagtaka naman ito. Titingnan ko nga mabuti kung bakit hindi iyon natutupo gayong nagliliyab. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises, ano po iyon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Amen. Sa Exodus chapter 3 verse 6 to 10 kay Brother Justin. Exodus chapter 3 verse 6 to 10. Bukod dito ay sinabi, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. At si Moises nga ay nagtakip ng kanyang mukha sapagkat siya'y natakot na tumingin sa Diyos. 7. At sinabi ng Panginoon, akin ngang nakita ang kadalamhatian ng aking bayan na nasa Egipto at ang aking dininig ang kanilang daing dahil sa mga tagapagpaatag sa kanila, sapagkat talastas ko ang kanilang kapanglawan. 8. At ako'y bumaba upang iligtas sila sa kamay ng mga Egyptyo at upang sila'y isampa sa isang mabuting lupain at malawak mula sa lupaing yaon sa isang lupaing pinupukalan ng gatas at pulot sa dahon ng Kananeo at ng Heteo at ng Amoreo at ng Pereseo at ng Hebeo at ng Jebuseo. 9. At ngayon narito ang daig ng mga anak ni Israel ay umabot sa akin. Saka aking nakita ang kapighatian na ipinipighati sa kanila ng mga Egyptyo. Halika nga ngayon at ikaw ay aking susuguin kay Paraon upang iyong ilabas sa Egypto ang aking bayan na mga anak ni Israel. Amen. Una nating pag-usapan mga kapatid ay yung fire and purpose. Apoy at layunin. Tignan natin yung istorya ni Moses mga kapatid na kung saan ay tinawag siya ng Panginoon at ang panawagan ng Diyos sa kanya ay nakadugtong o nakakonekta doon sa nag-aapoy na maliit na puno, subalit hindi nasusunog. Amen. Nakikita natin ito sa ating teksto ngayong umaga sa Exodus chapter 3 verse 2 to 3. Sino yung inassign ko na? Brother James. Exodus chapter 3 verse 2 to 3. At ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy at siya'y nagmasid. At narito, ang kahoy ay nagniningas sa apoy at ang kahoy ay hindi natutupok. Sa verse 3, at sinabi ni Moises, ako'y liliko ngayon at titignan ko itong dakilang panoorin kung bakit ang kahoy ay hindi natutupok. Amen. So makikita natin dito mga kapatid, amen, ang crucial reaction ni Moises, amen, ay pinansin ng ating Panginoon. Kaya kapag tayo ay pumansin sa Diyos, titignan din ito ng ating Panginoon. Para bang hindi tayo nagpapapansin pero yung ginagawa natin ay napapansin ng ating Panginoon. Mahalaga ang ating pagtugon sa pagtawag ng Diyos at ito ay makikita din sa verse 3 na ating binasa. Sa English, then Moses said, at sinabi ni Moses, I will now turn aside and see this great sight. Ako ay titingin o makita ang dakilang panooring ito na sabi ni Moses, mga kapatid. Ang Panginoon po ay curious, amen, sa ating tugon natin sa panawagan niya. Amen. Kaya kung ang panawagan natin ay positibo, gusto nating saksihan ang ginagawa ng ating Panginoon, magpapakita siya ng mga dakilang bagay, amen, sa ating buhay. Akala po ng iba na may espesyal na mga lalaki na tinawag, amen, ang Diyos.
Pero dito natin makikita si Moises ay tumugon siya sa panawagan ng ating Panginoon. Amen? Tumugon siya doon ng walang alinlangan. Hindi pa siya sa pagkakataon na pupunta na siya doon sa lugar na yon na inutos sa kanya ng Panginoon, pero gusto niyang makita. Amen? Kapag nakita ito ng Panginoon na interesado ka, na tinignan ang gagawin niya, amen, magpapakita pa siya ng maraming bagay sa iyong buhay. Amen. Dito po ipinakita ng Diyos ang kanyang layunin na dahil si Moses ay naakit, amen, sa nagliliyab na maliit na punong kahoy, nagkaroon siya ng connection doon, which is connected him to God. Dahil si Moses po ay curious, amen, may curiosity siya, gusto niyang makita, amen, dahil doon, pangalawa, God revealed His plan for Moses' life. Nagpahayag ang ating Panginoon tungkol sa plano ng Diyos sa buhay ni Moises. Kapag kumonekta ka na, mga kapatid, amen, hindi naman nagsasabi ang Diyos sa taong ayaw makinig sa Kanya. Amen, hindi Kanya sasabihan kasi ayaw mong makinig. Pero kapag ikaw ay nakikinig na, handa ka ng sumunod, handa ka ng makinig, amen, doon magpapahayag ang ating Panginoon sa iyong buhay. Kapag siya ay na-curious na, tsaka siya magsasabi sa atin, mga kapatid. At yung ginawa ng Diyos sa ating babasahin sa Exodus chapter 3, verse 10. Kay Sister Mary. Exodus chapter 3 verse 10. Halika nga ngayon at ikaw ay aking susuguin kay Pharaon upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan na mga anak ni Israel. Amen. Makikita natin dito, mga kapatid, hindi ito plano ni Moises. Can you say amen? Hindi niya ito plano na hanapin ang Diyos. Hindi niya din plano na gumawa para sa Kanya. Amen? Magtrabaho sa gusto ng Diyos. Hindi niya gusto yon. Amen? Hindi niya ito pinaplano o pinlano. Kundi, plano ito ng Diyos. Can you say amen? Pero kaya nagpakita muna ang Diyos ng mga paraan para kung kumonekta tayo sa gusto niya, doon din naman niya kasunod na ipapahayag. Kaya ang ginamit ng Panginoon dito yung nagliliyab, amen, na punong kahoy. Bagamat ito ay maliit, pero naging simbolo ito. Amen. Halimbawa, bagamat ikaw ay maliit at ang Diyos ay consuming fire, hindi ka mamamatay kapag ang Diyos ay sumayo. Amen? Maliit ka man sa tingin mo, pero kapag sumayo ang Panginoon, dakila ang magagawa mo sa biyaya ng Panginoon. Ganun po yun, mga kapatid. Kahit na ikaw ay maliit, magiging malaki ka. Amen? Anong ibig sabihin nun? Magiging dakila ang mga gagawin mo sa tulong ng ating Panginoon. It's not because of us, because of Him. Because sa ating Panginoon yun. Amen? Ang may gawa ng bagay na yon. God has planned for us, for our lives that are larger than we plan for ourselves. Mga kapatid, pinakita ng Diyos ang kanyang plano sa ating buhay, amen, na mas malaki kaysa sa mga plano natin. Amen, may mga pinaplano kasi tayo sa buhay natin, nakakala natin, okay na yun, mas maganda yun, pero mas dakila pa pala ang plano na inihanda ng ating Panginoon. Kagaya ng ating pinag-aaralan sa buhay ni Moises. God's plan, una, it pleases Him. Ang plano ng Diyos ay ang planong nagpapalugod po sa Kanya. Amen? Sabi dito, nagpapakita ito na hindi pwedeng mapresenta yung plano natin, amen, sa ating Panginoon. Yung para bang sasabihin mo, Panginoon, ito po yung plano ko sa buong taon na ito. Hindi mangyayari yon kasi may plano ang Diyos sa atin. Kapag nangyari man yon, mabilis lang din mawawala yon sa atin. Amen? Amen. Sabi dito, Colossians chapter 1, verse 1. Colossians chapter 1 verse 1. Si Pablo na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at ang kapatid nating si Timoteo. Amen. Praise God. Hindi naging, makikita natin dito, hindi naging apostol si Pablo ayon sa kanyang gusto. Amen? Ito po, mga kapatid, ay nilayon ng ating Panginoon. Ibig sabihin, niloob ng Diyos, ginusto po ito ng ating Panginoon. Kung papayag tayo na ito ay nais ng Panginoon, amen, kung ayaw natin, hindi tayo pipilitin ng Diyos. Amen? Pero gusto ng Panginoon na tayo ay tawagin. Doon sa pinakapangit na magagawa, amen, pinakapangit na parte ng buhay natin,
tandaan po natin may magagawa ang Diyos. Can you say amen? May magagawang pinakamaganda ang Diyos sa pangit na nangyayari ngayon sa buhay mo. Amen? Ibig sabihin, matatanggap mo na napakapangit ng buhay mo kapag pinagamit mo yan sa Diyos. Amen? Aayusin ng Diyos yung bawat parte ng buhay mo na pangit para sa iyo. Amen? Gagawa siya ng mga dakilang bagay. Huwag natin kalimutan, amen, tayo ay obra maestra ng ating Panginoon. Kaya ang sabi nga sa Efeso chapter 2 verse 10, na babasahin, wala pa akong inassign nito, babasahin ni Brother Daniel. Efeso chapter 2 verse 10. Efeso chapter 2 verse 10. Sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Amen. Tignan po natin yung salita ng Diyos. Sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa. Amen. Kaya kung nangyayari man sa iyo yung pangit na pangyayari sa buhay mo, amen, naging pangit man, ginawa mong pangit yung buhay mo, bagamat nangyayari yan, may maganda pa ding magagawa ang ating Panginoon. Kung yung ginawa mong yan ay sinuko mo sa Panginoon, gagawa naman ng bago, mas maganda, amen, ang Diyos sa buhay mo. Ayon sa obra maestro niya, hindi sa pagkakagawa sa sarili mo. Amen, para maipakita sa iyo at sa atin na mas maganda ang gawa niya kaysa sa atin. Amen, ganun po yung ating Panginoon. So dito natin makikita na mas maganda ang plano ng Diyos, halimbawa kay Moses. Amen. At dito sa Colossus chapter 1 verse 1, amen, na babasahin ni Brother Orlando. Ayan. Colossus 1:1. Si Pablo na apostol ni Kristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at ang kapatid nating si Timoteo. Amen. So makikita natin dyan, hindi bang binanggit yung buhay ni Pablo, pero siya po ay isang mamamatay tao. Amen. Siya po ay nagpapakulong ng mga Kristiyano. Pinapahuli niya at pinababato. Amen. Sa pangit na parte ng buhay ni Pablo, gumawa ng dakilang bagay, binago ng ating Panginoon dahil siya ay tumugon sa pagtawag ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Titignan natin na tayo ay sinusukat ayon sa resulta. Hindi yung kung anong magagawa natin. Kundi yung kung anong natapos natin, yun po yung tinitignan ng ating Panginoon. Pwede nating sabihin, sige, kaya ko yan. Sige, gagawin ko yan. Pwede ako yan. Pero ang tinitignan ng Diyos yung resulta ng magagawa mo sa tulong niya. Pwede mong sabihin, yes, I love God. Amen. Kamusta naman yung resulta ng pagmamahal mo sa Panginoon? Mahalaga sa Panginoon na gawin ang kalooban niya, na kahit ang anak ng Diyos, sinabi niya nga ng ating Panginoon, thy will be done. Amen. Sinabi ng ating Panginoong Yesus. Ayon sa kalooban ng Diyos, pag ang kalooban ng Diyos ang nasusunod, masaya po siya, mga kapatid. Hindi yung ating kalooban yung nasusunod. Kasi kapag tayo, kalooban na natin yung nasusunod, plano na natin yung nasusunod, kala natin masaya tayo pero hindi pala tayo masaya sa loob natin. Amen. Pero kapag ang plano ng Diyos ang nasunod, amen, yung kalooban niya, ang ginagawa mo, nangyayari ito, nagbubunga ito, amen, nasisiyahan ng ating Panginoon sa ating mga ginagawa. Pangalawa nating pag-usap sa letter B, God's plan is to bring about His will on the earth. Ang plano po ng Diyos ay dalahin ang kanyang kalooban sa lupa. Amen. Makikita natin ito sa verse 8 sa ating binasa. Makikita natin dyan na mula sa Ehipto patungo sa lupain. Amen. Gusto ng Panginoon na umalis ang mga tao sa mga madilim na mundo. Amen. Umalis tayo doon sa madaling parte ng ating mundo. Amen. Para madala sila ng Diyos sa lupain na gusto niya. Sa plano ng Diyos na nilaan para sa kanila. Gusto yun ng ating Panginoon. Pwede tayong maging parte ng kaharian ng Diyos.
At yun ang gusto ng ating Panginoon. Bagamat tayo ay nasa lupa, amen, ang problema ay ininigaw natin ang ating sarili. Gusto niya ay mapabilang tayo sa kaharian niya, mga kapatid. Bagamat tayo po ay nandito sa mundong ito na nilikha niya. Nandito tayo sa mundo at tinanggap natin ang plano niya na His larger purposes on earth. Ibig sabihin, makikita po natin ito, ang mas malaking layunin ng Diyos sa buhay natin. Kung ano nga ba ang plano ng Diyos sa atin, amen, malalaman natin ito kung ano nga ba ang plano ng Diyos kung tayo'y, amen, hahanapin natin siya, magpapasakop tayo sa Kanya. Malalaman natin ito kung tutugon tayo sa panawagan ng Diyos sa atin. Doon natin maintindihan ang Kanyang layunin, mga kapatid. At ang isa diyan yung pagliligtas ng Panginoon sa mga tao. Exodus chapter 3 verse 7. Kay Sister Nieves. Exodo 3:7. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap ng kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Amen. So dito makikita natin, mga kapatid, na siya ay nagpakitang anyo. Ano yung nakikitang anyo, mga kapatid? Pinakita niya dito na siya ay Diyos na hindi natutupok. Amen. Siya ang Diyos na nagpapakita ng mainit na pag-ibig, pagkilos at kalooban. Ibig sabihin, mainit, amen, na habag para sa atin at pagtanggap. Isang apoy na naglilinis sa atin, kaya para maintindihan natin si Moises, amen, bukod sa pagsalita ng Panginoon, nagpakita siya doon ng nakikitang itsura ng Diyos. Amen. Hindi yung parang tao, kundi yung apoy, mainit, lumalagablab, bagamat sumama ito sa isang puno, nagawa niya ito ng hindi nasusunog. Yun po yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Bagamat kaya niyang sunugin iyon, yung punong iyon na maliit, at iyak masusunog talaga yon kung yung apoy, amen, ay pumunta doon sa isang maliit na puno. Amen. Pero pinakita ng Diyos kay Moises na kapag siya ang gumawa, dakila ang magagawa ng ating Panginoon. Hindi ito kaya ng tao, mga kapatid. Kapag gumawa nga tayo ng apoy, amen, tapos nilagay natin doon sa isang bagay, masusunog agad yon. Pero makikita natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon dito na pumunta yung apoy doon, dumako, amen, nagliyab, pero hindi nasunog o hindi natupok yung punong kahoy. Amen. Ito yung dakilang kapangyarihan ng ating Panginoon. Parang yung ginawa ng Panginoon na pagpapagaling sa may sakit. Amen. Inaalihan ng demonyo, pinaalis niya. Amen. Yung mga makapangyarihan na ginawa ng ating Panginoon. Katulad din kay Lazaro na binuhay niya, na talagang ipinakita niya sa mga tao na kaya niyang gawin yung mga bagay na iyon. Yung para bang imposible sa mga hindi natin kaya ito, imposible sa Diyos, pero nagawa niya iyon dahil siya ang may kapangyarihan ng mga bagay niya iyon. Amen. Ginawa niya ito hindi dahil sa dahilan na ang mga tao ay sumasampalataya sa Kanya. Amen. Pero ito ay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Ginawa niya ito para makalapit tayo sa Kanya. Yung maranasan natin yung himala ng ating Panginoon. Kasi kapag hindi natin nararanasan yung himala ng Panginoon, baka wala tayo dito. Amen. Baka nandun pa din tayo sa dating buhay natin. Amen. Kaya mahalaga na nararanasan mo yung presensya, pagkilos ng ating Panginoon. Amen. Sabi dito sa being involves physical location sa verse 7. So ibig sabihin, nilayon talaga ng Diyos na gumawa ng himala sa isang pangit na lugar. Amen. Para lalo nating makita ang Kanyang gagawin, amen, yung ginagawa ng Diyos sa lugar na yon. Mula sa pangit at masamang pangyayari, madilim, amen, may magagawa pa din ng Diyos saan na mapaganda yung lugar na yon. Amen. Yung mga pangyayari na yon sa ating parte ng ating mga buhay. Kaya inilabas sila, nilayon talaga ng Diyos na doon sila tumira. At hanggang sa pinakamababang alipin sila, amen, naging alipin yung mga Israelita para makita nila, amen, yung pagkilos ng ating Panginoon. Yung parang inalis sila, hindi parang inalis talaga sila doon sa pinakapangit na lugar na yon, sa pinakapangit na nangyayari sa buhay nila.
Amen, kumilos ang ating Panginoon. So ibig sabihin, hindi porket pangit yung pangit kang lugar, amen, nasa pangit kang lugar, pinabayaan ka na ng Diyos. Amen. Lalo na sa parte ng buhay mo ngayon. Kala mo walang-wala ka na, ganito na lang yung buhay ko. Amen. Tandaan po natin, hindi tayo pinabayaan ng Diyos, mga kapatid. Maaring nandyan ka sa pangit na yan dahil gusto ng Diyos na gumawa ng dakilang bagay. Amen. Para mailabas ka dyan sa pangit na parte ng buhay mo. At dalhin ka sa pinakamaganda, mas magandang plano ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang kailangan mo lang ay tumawag. Kailangan natin, amen, magtanong, humingi, at lumapit at umasa sa ating Panginoon. Can you say amen? Hindi yung pababayaan ako dito, amen. Yung mga parang pag tumugon tayo, sasabihin natin, parang wala na tayong kasama, pinabayaan na ako dito, dito ako dinala, pinanganak, amen. Mahirap lang kami na pinanganak, ganito na yung buhay namin, pinanganak akong lumpo, pinanganak akong bulag, amen. Tandaan po natin may magagawa ang Diyos na dakilang bagay sa sitwasyon mo na nangyayari sa iyo sa oras na ito. Halimbawa po, amen, sinik, busikik, amen, butsikik, ayan. Putol yung kamay at paa, pero nangangaral siya, amen. Nangangaral ng salita ng ating Panginoon. Bagamat nasa parte na siya ng buhay niya na konti lang yung parte ng katawan niya, pero may purpose yung Panginoon sa buhay niya. Ganon din dapat tayo mga kapatid. Amen. Makita natin yung pagtawag ng Panginoon sa atin. Kahit na nasa pangit tayong lugar, pangyayari, sitwasyon, dapat mas makita natin yung positive side na ginagawa ng ating Panginoon. Yung mga dakilang bagay kung bakit ka nabubuhay sa mundong ito. Amen. Pangalawa nating pag-usapan, fire and power. Ibig sabihin, apoy at kapangyarihan. Makikita natin dito na tinawag tayo para magdala tayo ng impact. Amen. At ang mga tao ay mailapit natin sa ating Panginoon. Ang layunin po ng Diyos ay ipahayag ang kanyang kalooban sa pamamagitan po natin. Amen. Ginamit talaga niya yung maliit na puno. Pwede siyang gumamit po doon, kung imagine natin, kung isipin natin, pwede siyang gumamit doon ng puno ng akasya. Papansin natin dito, malaki yun. Amen, mataas, malawak, malapad. At yung mga dahon nun, kapag dumami yung sanga, pwede tayong liliman. Amen. Pero hindi niya ginamit yun mga kapatid. Bakit kaya? Mas ginamit niya yung maliit na pwede siyang gumawa ng dakilang bagay doon. Amen, na kahit amen, maliit yun, naglalagablab ito, yung apoy, amen, iningatan ito ng ating Panginoon na hindi matupok o mamatay. Amen, yun po yung dakilang kakayahan ng ating Panginoon. Isang common o ordinary na ipinakita ng Diyos na pwede siyang gumawa ng extraordinary. Amen, yung para bang simple ka lang, natural ka lang sa buhay mo, pero bigla kang magiging extraordinary dahil sa ating Panginoon. Makikita natin ito, amen, sa pagiging simple ng buhay natin. Sa pagiging simple din ng puno, hindi ito dakila. Amen, nagiging natural lang ito, yung puno na yon. Hindi na kakaiba. Amen, yung puno na sinamahan ng Panginoon. Buhat doon sa natural, normal at simple, gumawa ang Diyos ng dakilang bagay. Amen. But the fire in the bush transform it. Ang apoy doon sa maliit na puno ay nagbago doon sa puno. Amen? Makikita natin doon yung simpleng puno na binabaan ng Diyos saan yung apoy, hindi ito natupok o namatay, mga kapatid. Amen. Kaya sabi dito, parang tayo. Grabe ang taong ito, dating masama. Amen, yung mga dating buhay natin. Taong makasalanan yan. Taong simple. Hindi naman ito perpekto, pero sinamahan ng Diyos. Ganun po, amen, yung mga pangyayari sa buhay natin. Alam natin na dati tayong mga makasalanan, amen, pangit yung mga nangyari sa buhay natin, mas malala pa yung mga nangyari sa atin, pero bakit tayo na naririto? Dahil plano ito ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. So, nagkakaroon ng ibang bagay. Amen. Hindi lang yung apoy,
amen, ang kanyang dalahin ng Diyos. Di lang yung apo yung kayang dalahin ng Diyos, mga kapatid. Doon sa isang tao, kundi yung kapangyarihan. Amen? Yun ang isang mensahe doon sa pangalawa kung bakit niya ginamit yung maliit na puno. Amen? Made it able to do God's will. Pwede niyang gawin yung kalooban ng Diyos kahit maliit lang siya. Pwede siyang magdala ng attraction at impact. Amen? Mga bagay na may dating, hindi sa ating pansarili, kundi sa pagkilos ng ating Panginoon. Yun bang nagkakaroon ka ng buhay, amen, na matuwid? Makapag-akay na ka ng mga kaluluwa na kagaya mo na dati nasa ganung buhay din. Yun yung power na sinasabi ng ating Panginoon. Nagkakaroon tayo ng impact sa mga tao na nasa labas, lalo na sa mga tao na naakay natin na binabago din ng ating Panginoon. Exodus chapter 3 verse 2. Okay. Slash? Hindi. Wala pa na. Okay, Exodus chapter 3 verse 2 kay Widray na lang. Sabi dito, ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa isang ningas na apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Siya ay nagmasid at ang punong kahoy ay nagliliyab, ngunit ito ay hindi nasusunod. Amen. Alam natin ng tao noon, amen, at yun din ang tingin natin sa sinasabi ng Diyos na hindi pwedeng makita ang Diyos. Pero dahil po sa Panginoon, siya ang gumawa ng amen na naranasan natin ngayon. Amen. Yung napipil natin yung presensya ng Panginoon, bagamat hindi natin siya nakikita physical. Amen. Yun po yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Tignan mo, itong taong ito, amen, sasabihin sa iyo ng ibang taong na nasa labas. Dating masama, suwail, pero ngayon nakapagtuturo na. Amen. Ganun yung kabutihan ng ating Panginoon kapag tumugon ka sa Kanya. Yun para bang kilalang-kilala ka na nila, dati mo silang kasamahan doon sa bisyo mo, pero ngayon, nagtuturo ka na, nagpapatotoo ka na, yun yung kayang gawin ng ating Panginoon. Tumugon ka lang sa panawagan niya. Kaya ang sabi dito, amen, dating walang pangarap, pero nagagamit na ngayon ng Panginoon. Pero ngayon, ang lakas at naging leader na. Amen? Kaya nagkakaroon ng attraction, power at impact ito sa mga tao na nasa labas. Amen? Ginawa ng Diyos ang kanyang kalooban sa mga pinakasimpleng tao. Hindi siya tumawag ng mga matataas, matatalino, mayayaman. Tinawag niya yung simpleng tao na kagaya ng mga naririto ngayon, simpleng tao. Amen? God accomplished His will through very ordinary people. Kagaya kung gusto mong gamitin ka ng Diyos, amen, sa dakilang bagay, maging simple ka lang. Amen. Maging simple ka, amen. Pero ikaw ay tinatawag na bato o matibay. Ibig sabihin, pag ang Diyos ang gumawa, dakila ang magagawa niya sa buhay mo. Hindi mo inaamin sa sarili mo na ako may gawa nito, sa akin ako may paraan nito, pero kapag ikaw ay matibay na ginawa ng ating Panginoon, lahat ng iyong ipapatotoo ay ginawa ito ng ating Panginoon. Hindi yung nagmamataas tayo, mga kapatid. Maging simple lang at hayaan mo ang Panginoon ang siyang gumawa sa buhay mo. 1 Corinthians chapter 1 verse 26 to 29. Unang Korinto chapter 1 verse 26. Mga kapatid, alalahanin niyo ang inyong katayuan noong kayo tawagin ng Diyos. Ayon sa pamantayan ng tao, ay ilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika. 27. Subalit pinili ng Diyos ang mga naturing ng hangal sa sanlibutan upang hihiyain ang marunong, at pinili niya ang mga naturingan na mahihina upang hiyain ang malalakas. 28. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak at mga hihina sa sanlibutan, ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. 29. Kaya't walang sino mang makakapagmalaki sa harap ng Diyos. Amen. Praise God. So, sabi ni Abraham Lincoln, amen,
God most loved common people, for He made so many of them. Amen? Sa pangatlo, Bible is full of this thought. God using ordinary things to accomplish extraordinary purposes. Ibig sabihin, ang Biblia po ay punong-puno ng ganitong kaisipan na ginagamit ng Diyos sa mga simpleng bagay upang isagawa niya ang hindi pangkaraniwang layunin. Amen? Sa ating mga buhay. Sabi sa Old Testament about Gideon's jar, amen, makikita natin dito na inutusan siya ng Panginoon si Gideon na magdala ng banga at sulo, at nung kanyang itinaas ang sulo at binasag ang banga, amen, kasama yung 300, amen, ng mga kasamahan niya, yung tunog po ng banga ay nag-create ng ingay, amen, sa kanilang mga kaaway. Anong ibig sabihin nun? Amen, na ang ala ng maraming tao, ng kanilang kalaban ay napakarami nila. Amen, dahil doon sa tunog na yun. Amen, pero ang katunayan niyan ay 300 lamang po na Israelita at natalo nila doon yung daang-daang libo. Amen, ng mga kaaway. Yung sound po, tunog ng banga ay nag-magnify, amen, minagnify ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kung kay Gideon lang, kung sa 300 lang na makasama niyang Israelita yon, na wala ang Panginoon doon, hindi mangyayari na matatalo nila yung libo-libong kaaway. Pero dahil ang Diyos ang kumilos, gumawa ng dakilang bagay, amen, sa kanilang layunin na plano ng ating Panginoon, amen, natalo nila yon. So ngayon, kayang-kaya din natin, kayang-kaya din gawin ng ating Panginoon yon sa oras na ito. Marami ka man problema, amen, ano man yung mga nangyayari sa buhay mo, kayang-kayang alisin, tulungan ka dyan ng ating Panginoon. Ganon din po si Samson, ang ginamit ay panga ng asno, na ginamit niya upang patayin ang 1,000 Pilisteyong, amen, na sundalong lalaki. Sa New Testament naman po, yung ginamit yung boat, amen, sinugo sila ng Panginoon, may time na kasama po nila si Jesus, amen, binabagyo sila pero hindi lumubog yung bangka. Ito po yung dakilang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen, ganun din sila Pedro, napuno ng isda yung lambat nila, at napuno yung bangka nila, maging yung mga kasama nila, amen, napuno din yung bangka ng mga isda. Ganun din po, amen, yung pinakain ng Diyos yung 1,000, 5,000 na mga katao. Amen, ganun din po yung ginamit ng Panginoon yung batang asno. Amen, na kahit maliit, sa tingin niya ay, sa tingin ng iba, pero ginamit pa din ito ng ating Panginoon. Dalawang reason, sabi dito, 2 reason God does His. Ibig sabihin, dalawang reason na ginagawa ng ating Panginoon. Una, to encourage those who lack confidence. Ano po yun mga kapatid? Bakit siya, amen, gumagawa ng iba't ibang makapangyarihang himala sa atin? Para palakasin ang mga nawawala ng pananampalataya. Amen. Nangihina sa pananampalataya sa Diyos. Nawawalan ng pananalig sa ating Panginoon. Amen. If God can use a bush, amen, God use you. Amen. Kung kayang gamitin ng Diyos yung maliit na puno, amen, kaya kanyang gamitin ngayon, tumugon ka lang sa pagtawag ng ating Panginoon. Kahit na hindi ka mayaman, hindi ka sikat, amen, simpleng tao ka lang, kapag ikaw ay tumugon sa pagtawag ng Panginoon, gagamitin ka niya sa mas dakilang plano ng ating Panginoon. Amen. Yung maliit nga na puno, amen, na ginamit ng Panginoon, hindi pa yun nagsasalita, mga kapatid. Pero yung liliman siya ng Diyos, liliman yun yung bagay na yun ng Diyos, naglalagablab po na apoy ang lumilim doon, amen, nakaakit ito. Anong ibig sabihin nun? Ano pa kaya yung taong nagsasalita? Amen, tayong mga taong nagsasalita. Amen. Hindi ba sila nakaka-attract ng mga tao kapag sila'y sinamahan ng Panginoon? Amen. Kapag ikaw ay sinamahan ng Panginoon, maraming makakarinig ng salita ng Diyos, marami ding makakalapit, makakabalik sa ating Panginoon. Pero kung hindi mo nanaisin yung bagay na yun, walang mangyayari mga kapatid. Hindi ma-attract yung mga tao na nasa labas sa salita ng Panginoon. Amen? Pangalawa, sabi dito, to maintain perspective on usefulness. Ibig sabihin, upang mapanatili ang kaisipan ng pagiging kagamit-gamit. Amen? Tignan natin ito,
kapag wala nang himala ang nangyayari sa iyo, wala nang dakilang bagay ang nangyayari sa buhay mo, wala nang pangungusap, wala nang kakaibang nangyayari sa buhay mo, ang resulta po niyan mga kapatid ay manghihina ka. At tatamarin ka na kasi magtatanong sila, amen, magtatanong ka sa sarili mo, sinasamahan pa ba ako ng Diyos? Amen? Wala nang saysay itong ginagawa ko, bakit pa ako naririto? Amen? Ganun po kapag wala nang himala na nangyayari sa iyo. Magiging tinatawag ka na stagnant na Christian. Amen? Nandun ka na lang sa parte ng buhay mo, nandun ka na lang, para ka nakakulong sa isang box na walang butas, hindi pwedeng buksan, nandun ka na lang. Pero kapag ikaw, amen, ay humingi ka ng tulong sa Panginoon, nagpagamit ka, nagpasakop ka ng buhay mo, tumugon ka sa plano niya, yung box na yun, pagagandahin ng ating Panginoon. Makakalaya ka doon. Amen, sa tulong ng ating Panginoon. Kaya sabi dito, ang makikita ng isang physical na mata ng tao ay natural lamang. Wala nang kakaiba. Pero kapag ang Diyos po gumawa, nagpapalakas siya sa atin. Hindi, sasabihin natin, hindi ito gawa ng Diyos. Gawa ito ng ating Panginoon. Hindi ang Diyos, amen, ang Diyos ang kumikilos sa bawat parte ng aking buhay. Ganun po yung mangyayari sa atin mga kapatid. Kaya ang sabi dito, masasabi ito dahil nararanasan po natin. Amen? It's not you. Hindi ikaw yun mga kapatid. It's God in you, through you. Ang Diyos na nasa iyo, ang Diyos ang gumagawa para sa iyo. As long as we can stay connected to God, filled with God, God can use our lives. Amen. Gagamitin ka ng Panginoon kapag tayo laging connected, laging nakikisa, laging kumukonekta sa ating Panginoon. Amen. Pangatlo nating pag-usapan, fire and protection. Protection, ibig sabihin apoy at pag-iingat o proteksyon ng ating Panginoon. The key to the burning bush was that it was not consumed, it didn't burn up. Ibig sabihin, hindi nasusunog, hindi natutupok, kahit na nasusunog. Ganun po yung nais ng ating Panginoon. Exodus chapter 3, verse 2. Wala pa akong binigay kay Brother Matmat na lang. Okay, Exodus chapter 3, verse 2. Exodus chapter 3 verse 2, And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. Amen. Praise God. So sabi dito, this speaks of security built into calling. Ibig sabihin, ang siguradad na ito, amen, ay sumasa tinatawag ng ating Panginoon. Kapag ikaw ay tinawag ng Diyos, sasayo ang ating Panginoon. Kahit anong mangyari sa buhay mo, amen, iingatan ka ng Diyos dahil ikaw ay tinawag niya mga kapatid. Katulad po ng una natin, ay calling is not fragile. Ibig sabihin, hindi ito marupok. Tama po ba, Pastor? Hindi marupok. Hindi marupok yung pagtawag ng Panginoon. Hindi ito malutong, hindi ito madaling masira. Amen. Kapag tinawag ka ng Panginoon, amen, tutulungan ka niya na maging matibay kang sisidlan. Not constant knife edge, we may lose our calling at any moment. Kapag nangyari na to, amen, naging marupok na tayo, amen, naging mabilis na tayong masirang bagay, mangyayari ay yung calling sa iyo ng Panginoon ay masisira. Amen. Mawawala ito ng bigla. Pwedeng tumawag pa ng iba pa, amen, na mas naghahangad pa, amen, ng pagtawag ng ating Panginoon. Gagawa ang Panginoon ng iba pa, amen, kung ayaw mo, mga kapatid. Pangalawa, ang sabi dito, Moses, 40 years because of failure, not consumed. Ibig sabihin, si Moses po, mga kapatid, ay 40 years siya doon sa Egypt, amen, at 40 years din siya naghirap dahil sa kanyang ginawa. At 40 years din po siya na dinala ulit ng Panginoon doon upang palayain ang mga Israelita na plano ito ng ating Panginoon. Pangalawa,
God's purpose continue. Ibig sabihin, ang plano ng Diyos ay nagpapatuloy, mga kapatid. Ang sabi dito ay through every stage of life situation we face. Ibig sabihin, sa lahat ng parte ng buhay natin, ang plano ng Diyos ang siya'y nagpapatuloy, Amen, hindi ito nawawala. Amen. Moses has no idea the challenges he will face. Ibig sabihin, wala siyang kaalaman sa mga mangyayari sa kanyang buhay, but God does. Ibig sabihin, ang Diyos ang siyang nakakaalam sa mga nangyayari sa buhay ni Moses. Amen. Dahil ang Panginoon ang siyang tumawag sa kanya. Pangatlo, God's calling can be trusted. Can you say amen? Dahil ang mga plano ng Diyos ay dapat nating pagkatiwalaan. Amen. Yung mga plano natin, madaling masira yan, madaling mawala. Amen. Pero ang Diyos, kapag nagplano, kapag ang Diyos ay gumawa sa ating buhay, amen, asahan mo, gagamitin ka sa dakilang plano ng ating Panginoon. Dalay, ministry will burn out. Kapag hindi natin pinagkatiwalaan yung plano ng Panginoon, yung mga ministry natin na tinatanggap ngayon, amen, yung mga nangyayari sa buhay natin ngayon, pwedeng mawala sa atin yan, mga kapatid. Deuteronomy chapter 33 verse 16 sa panguling teksto. Nababasahin ni Brother Vidre. Deuteronomy chapter 33 verse 16. Ano po, 23? 33 verse 16. At sa pinakamabuti sa lupa at sa lahat ng naroroon, at ang kanyang mabuting kalooban na naninirahan sa mababang punong kahoy, dumating nawa ito sa ulo ni Jose at sa tuktok ng ulo niya na itinilaga sa kanyang mga kapatid. Amen. So, mapapansin natin dyan yung pagtawag ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Kaya kapag tayo tinatawag ng Panginoon, sundin agad natin. Amen. Dahil tayo, sabi dito, fire and purpose, may plano ang ating Panginoon sa atin. Amen. May layunin ng Panginoon sa atin. Bibigyan niya tayo ng power, ng kapangyarihan, at iingatan ka din niya sa lahat ng parte na yung gagawin sa tulong ng ating Panginoon. Kaya kung may pagtawag ka, gawin mo ito. Amen. Dahil ikaw ay gagamitin sa dakilang plano ng ating Panginoon. Huwag mong tignan, amen, yung mga mangyayari sa'yo. Sabi nga, God reveal or show His purpose to you, pero yung detail ng purpose niya, yung mga mangyayari sa buhay mo, hindi mo ito malalaman. Doon mo lang malalaman ito kapag hinahakbangan mo na yung plano ng ating Panginoon. Amen? Yung mga plano niya na akala mo walang mangyayari, pero in the end, mas maganda pa pala yung mangyayari sa buhay mo. Kaya ngayon, yan po yung topic natin, the fire of calling. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon naman, meron pa tayong 7 minutes sa tulong ng Panginoon. Meron tayong tagwa 1 minute para sumagot. Amen, ng mga natutunan natin sa umagang ito. Una kong tatanungin, amen, 1 minute lang, or sa tulong ng Diyos, si Brother James. Pangalawa, si Brother Justin. Amen. Pangatlo, si Sister Gia. Amen. Sa pang-apat, kung kakayanin, ay si Brother Ezekiel. Okay. Pabigay po ng mic. Sana yung mic. Okay. Yung natutunan natin sa patungkol sa fire of calling, ibig sabihin yung apoy ng panawagan o pagtawag sa atin. Amen. So, 1 minute lang. So, the fire, yung natutunan ko ngayon, amen, kapag ang Diyos ang tumawag sa iyo, it means may purpose ang Diyos kung bakit ka tinawag. At yung kailangan mo lang, tumugon ka dun sa pagtawag. At huwag tayong magdalawang isip o magalinlangan sapagkat kung tinawag ka ng Diyos, ibig sabihin privilege yun na may plano ng Diyos sa iyo, as mas maganda pa yung nais ng Diyos na mangyari sa iyo. Kasi ang purpose naman ng Panginoon, kaya tayo ay tinatawag ay upang ibigay niya yung yung magandang buhay, yung plano para makita natin talaga na ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Gusto niya na magkaroon tayo ng buhay
na tulad ng ginawa niya kay Moises na tinawag siya dahil may purpose sa kanya. Yun lang. At kailangan tumugon tayo dun sa pagtawag ng ating Panginoon. Amen. Brother Justin. Natutunan ko po doon, tulad ng ating Panginoon, kapag tinatawag ka na ng ating Panginoon, kumbaga parang nararamdaman mo na yung presensya na may pagtawag sa iyo, huwag ka magdadalawang isip na sumunod dahil pinapakita doon ng Panginoon mahalaga ka at may gagawin siyang dakila at kahit maliit ka ay kaya maging malaki sa harap ng mga tao sa pamamagitan ng ating Panginoon at kung may mga pagsubok ka man, kayang lutasin niya ng Panginoon basta sa kanya ka sumunod at magtiwala kasi nga yun nga may gagawin yung Panginoon sa iyo at may gagawing himala pa sa iba na mararanasan nila kapag sinabi mo yung bagay na nangyayari sa iyo at mapapalakas din yun sila at mapapalakas ka din at gagamitin sila sa ibang tao at mapapalaganap pa yung salita ng ating Panginoon. Praise God. Next, si Brother Vidrin. Okay. Amen. So, ang nais lang ipakita sa akin ng Panginoon, pag tinawag niya pala tayo, hindi niya tinitignan kung ano yung estado natin sa buhay, kung tayo mayaman, kung anong narating natin, kundi yung pinili niya yung simple, o di kaya, kumbaga, yun yung gagamitin para hindi alisin sa atin yung pagmamataas, na hindi tinitignan ng Diyos kung mahina ka, kasi siya yung magpapalakas sa'yo, hindi niya rin tinitignan, ay ito mahirap to, hindi ko to pipiliin, kundi pag tinawag tayo ng Panginoon, kagaya nga na nabanggit nila, wag na nating anuhin yun, wag na nating kumbaga, wag nating tanggihan, kasi pag ang plano talaga ng Panginoon ang nasunod, may gantimpala yun na nakalakip kumbaga, kagaya nga ng nabanggit doon, kung sa tao, imposible, sa Panginoon walang posible kasi nararanasan ko rin yan dati nung yun lang. Sisikin. Hello, son. Sa panghuli pong akin natutunan, biyaya ng ating Panginoon, sa ating pong pag-aaral ngayong umagang ito, natutunan ko po sa pinag-aralan natin na kapag tinawag tayo ng Panginoon, gagamitin niya tayo sa makapangyarihang gawa. Simple man tayo, yung pamumuhay natin, ay kaya tayong gamitin ng Panginoon. At babaguhin niya din yung buhay natin kapag nung una, simple tayo namumuhay, ngunit nung gagamitin tayo, nung ginagamit na tayo ng Panginoon sa kanyang kaharian, tutulungan niya tayo, siya magpupuno ng karunungan sa atin. Katulad ng ginamit ng Panginoon si Moises na mapalaya yung mga Israelita mula sa mga Egyptyo. Ginamit siya ng Panginoon sa iba't ibang makapangyarihang gawa sa yung paghati sa pulang dagat ba yun, sa patay na dagat. Biyaya ng Panginoon yun at dahil dun sa pagtugon ni Moises dun sa panawagan ng Panginoon, ginamit siya ng Diyos. Ang mabuti dito, dahil si Moises ay willing, ginamit siya ng Diyos sa makapangyarihang gawa. At kung i-relate natin yun sa ating buhay, kung handa tayong magpagamit ng buhay natin sa ating Panginoon, kaya niya tayong gamitin at maabot pa ang iba pang mga lugar at makapagpahayag pa ng mga alagad. At doon nga po na ang maganda po nun, kapag handa po tayong dumulog dun sa panawagan ng Diyos, kaya po tayong gamitin ng Panginoon sa mga bagay na angat kalikasan. Ang mahirap lang po dun, yung simple na tayo namumuhay, ngunit ayaw pa natin na tumugon sa gusto ng Diyos, may ibang gagamitin ng Panginoon. Kasi ang plano ng Panginoon ay hindi mawawala. Pwede niya gamitin yung ibang tao, ngunit yung plano pa niya rin yung mangyayari, yung gusto pa rin yung mangyari, yung gagawin niya. Ayun lamang po. Praise God. Okay, last two kay Sister Gia. Yung sa akin po, yung pareho po kami ni Witrain.
So, hindi tumitingin ng Panginoon sa status mo tsaka sa physical aspect mo, kung gagamitin ka ba niya o hindi. Kasi kung titignan natin sa Exodus, kung ipagpapatuloy natin yung pagbabasa sa Exodus chapter 4, may kita natin sa from verses 10 to 12, sabi niya, I am slow of speech and slow of tongue. So, that's one of his flaws physically. Pero sabi ng Panginoon sa verse 12 ata yun, sabi niya, sino bang gumawa sa bibig ng tao? O sino bang gumawa sa mga pipi, bulag, hindi ba ang Panginoon? So, ang Panginoon na magsisilbing bunga or bibig natin. Kasi kapag nangangaral ang mga pastor, hindi sila yung nagsasalita. Ang Panginoon, kinasihan sila ng banal na Espiritu ng Panginoon para ipahayag yung mga mensahe na nais niyang ipahayag. So, yung physical natin, although it plays a major role sa ministry, kapag ang Diyos ang tumawag sa inyo, siya ang magiging kamay ninyo, siya ang magiging paa ninyo. Kasi may mga pastor tayo na, hindi nalimutan ko na yung pangalan, na may pastor tayo na naka-wheelchair. Sabi, kung tutuusin, pwede niya gawing excuse yun to retire sa ministry, but no. Sabi niya, kailangan kong magpatuloy. Yun. Tapos may mga pastor din tayo na slow of speech, hindi nakapag-aral. However, ginagamit sila ngayon ng Panginoon sa makapinarihang paraan, at ilan sa kanila ay kung nag-handle na ng mga malaking churches, may mga malalaki na, may mga daughter churches na sila at nakapag-conduct na sila ng conference. So siguro para sa akin po, ang hamon ko po sa bawat isa is do not be afraid because you are not on your own. Yan lamang po. At muli po, another karagdagan kay Pastor Minyo. Karagdagan po doon sa ating tinatawag. Yung pangit na nangyari sa iyo, yung isang bagay na napakaganda. Yung pangit ay pwedeng gawing maganda ng Diyos. Yung masamang naranasan mo, kung ipapagamit mo sa Diyos, ay kaya niyang gawing maganda. Ikaw ay bagsak sa nakaraang panahon, ikaw ay gumon, adik ka, masama kang tao, ano man ang nangyari sa iyo, wasak ang buhay mo. Amen. Pasabog ka, pagsisiyan mo, maganda ka, maging willing ka na magpaturo at maging interesado ka doon sa itinuturo ng Diyos. Tapos maging bakante yung isip mo. Kasi lahat ng sinabi ng bawat isa totoo. Pero hindi yun mangyayari ng imagination. Lahat yan ay ipinapasakop. Itatapon mo yung dati mong kalooban, ibubuhos mo sa lupa. Kailangan kang maging bakanting sisidlan para yung layunin ng Diyos ay mangyari sa iyo. Dahil kapag hindi mo na itapon lahat at gusto mo yung layunin mo ay mangyari din kasabay ng layunin ng Diyos, hindi yung pwede. Okay? At saka gusto mong gamitin yung lakas mo, gusto naman ng Diyos na yung lakas niya ang gamitin mo, so maglalaban yun. Okay? At saka gusto mong ingatan ang sarili mo, gusto kang ingatan ng Diyos, alin doon ang masusunod? Diba? So, may mga bagay na pwedeng mag-contradict sa'yo. May mga intention ka na gusto mong ingatan ang sarili mo, na pupunta doon sa paghanap ng kaligayahan mo. Doon ka nawawala ngayon sa purpose ng Diyos. Gusto mong maging malakas, pero hindi mo ipagamit yung, sabi nga Sister Gia, yung lahat ng senses mo. Yung bibig mo, yung mata mo, yung tenga mo, yung kamay mo, yung pandama mo. Bigyan mo lahat yan sa Diyos. Palinis mo muna sa Panginoon. At tutulungan ka niya na magamit ka talaga niya doon sa gusto niya, hindi sa gusto mo. Kapag may natitira pa, so gagamitin ka niya unti-unti. Pero doon sa pinakamagandang kagamitan niya, hindi ka niya magagamit hanggat may natitira sa'yo. So, maaring sa tingin mo, ginagamit ka na, pero hindi pa yan yung kagamitan talaga para sa'yo. Dahil si Moses, ginamit na sa Ehipto. Nagpakita ng Diyos doon ng himala, na itinuring siyang anak, bagamat ang simula niya, pinapapatay lahat ang kagaya niya. So, maaring ngayon, ikaw ay nasa church na, nag-aakay ka na,
akala mo yan na yung panawagan sa'yo. Meron pang higher calling yan. Itapon mo lahat ng gusto mo at gustuhin mo ang lahat ng gusto ng Diyos. Lahat ng gusto ng Panginoon sa'yo. Amen? At lahat ng yan, makikita mo, ipapakita ng Diyos sa'yo, amen, mga bagay na hindi mo talaga kaya, pero magagawa mo dahil sa Kanya. So, ang sarap maranasan ng purpose, ang sarap na ito ay maunawaan para yung kapangyarihan ay mag-manifest, ma-demonstrate sa'yo. Pag hindi mo naiintindihan yung layunin, ang kapangyarihan ay hindi mo talaga makakamtan. Kaya yung kapangyarihan yan ay mga himala. Again, it's a gift of healing. Sabi noon sa simula ay not special people. Amen? Because everyone is special. Walang mas mataas, walang mas mababa. Tanging yung presensya ng Diyos ang ma-magnify sa atin, nagpapalaki. Amen? Depende dun sa taong tumatanggap. Okay? So, kagaya ni Moses, yung pagiging umit niya, ginamit ni Sister Gia, pagiging mapagpakumbaba at hirap magsalita, ginamit din ng Panginoon. Okay? So, siya yung ginamit sa maraming salita ng Diyos. Hallelujah, sa Old Testament. So, yung tingin mong kahinaan mo, amen, pumihit ka ng konti. Makikita mo, yung kahinaan yan, gagamitin niya ng Panginoon. Para makita ng mga tao na ang Diyos ay makagagawa sa isang mahina, sa isang may sakit, sa isang pandak, sa isang pangit, sa isang masama, o anuman ang iyong kinasadlakan, kayang baguhin ng Diyos. Amen? You will serve God's purpose according to His will. Okay, God bless. Amen. Amen. Marami tayong natutunan ngayong umaga. Amen. Praise God. Kaya tayo po'y laging maging maagap sa oras upang makapag-aaral lagi tayo ng salita ng ating Panginoon. Ito po'y mahalaga sa atin mga kapatid dahil ito po'y pagpupuno sa atin kung bakit tayo nakapangangaral sa labas dahil tayo yung unang tinuturuan dito sa loob ng iglesia ng ating Panginoon. Kaya ngayon, amen, tayo po'y magsitayo, tayo po'y mananalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, palakpan po natin ang Diyos. Salamat po God. Hallelujah, sa iyong kapatihan, sa iyong pagpupusgan. Thank you, Jesus. Thank you. Amen, tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng dakilang anak na si Jesus. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa mga anak mo na lumapit, God, at patuloy na tumutugon sa iyong panawagan, Panginoon God. Aking panalangin, bawat isa, Panginoon God, ng mga pangit na nangyari sa aming buhay, God, gawin mo po, God, na pinakamaganda ayon sa iyong plano, Panginoon God. Gamitin mo kami sa dakila mong plano. God, kami po'y tumugon sa iyo. Wala kaming ibang maging rason, Panginoon God, sa pagsunod sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, God, na maging sisidlan mo na malinis. God, na available lagi, Panginoon, sa iyong panawagan, Panginoon God. Bawat isa, Panginoon God, punuan mo ngayong umagang ito at lalo kami maging masigla pa, mahamon pa. God, sumulong pa, Panginoon, sa iyong mga plano, Panginoon God. Salamat po, Panginoon, aming inaangkin ang pagtatagumpay ngayong Sunday School at sa mga susunod pang banal mong gawain. Ito po ang aming samot dalangin sa iyo pong lahat ng katagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Pwede po tayo magsiupo at tayo po ay pwedeng manalangin. Amen. Sa mga mananalangin sa umagang ito, sa mga nagme-ministry, mag-pray po bawat isa.